morning mga kapatids. Today, araw ng Martes. So, hindi muna tayo magpapalow fly. Kasi meron tayong mga pasaway na ibon na nawawala ng 2 to 3 days. At bumabalik after 3 days. No? Isang 2 days, 3 days. Nung una, maghapon lang, and then sumunod, nabot na ng 3 days. So, nasisira yung ating programa. Especially itong global na ito mga kapatids. So itong habang lumalayo yung ating race, siya yung nagpapakita ng consistency. So twice yung nag-first dropper natin nung malayo na yung ating training. So baka masira yung ating derby. Ang inugali nila. No? Tatlo silang ibon na inaabot ng 3 days na nawawala. Hindi ko alam kung saan sila nagpupunta. Ito, itong isang brown natin, ito. At yung isang blue bar dun sa dulo. So, pagbalik, payat na. So, nasa stage na sila ng tagpares. Hinala ko na mamaris to sa mga ibong gala dito. Napalipad-lipad lang. Sumasama sila ron. And then, inaabot sila ng 3 days bago bumalik dito sa loop natin. And malapit na yung derby, tsaka pa sila nagkaganyan. So, masisira talaga yung ating sistema, mga kapatids. No? Ito, anak to ng ating Boto LR. Sayang naman. Kasab finisher yung mga magulang niya. Sana hindi sila magbago pagdating ng derby. Umuwi kagad na maaga. Ang problema, baka umuwi dun sa kanilang pinaparisan na gala. Try kong di magpakawala ng 2 araw, baka sakali hindi na nila gawin yung kanilang iugali. At mag-stay na rito sa atin. Kung namamaris na sila, katulong dito, paris-paris na. Pero itong mga to, okay pa to kasi dito nag-uwian. Kasi dito sila nagkapares. Pero ito, wala itong pares dito, kaya namamaris sa iba. At itong brown, and then yung isang blue bar. So, hindi na nga natin sila na isama nung banding tong isang blue bar sa dulo dahil na 3 days siyang nawala. So, maghapon. Nung una maghapon lang and then sumunod na araw, 2 araw. And then, 3 araw bago umuwi. Mga kapatids, kala ko na-disgrace na. Hindi ko na mamaris talaga siya. Dun sa iba. Marami pa namang hinabakante rito. Sinamahan ko na ng mga hinabreeder dito para doon sila mamaris. Ito, breeder natin to. Finisher natin to ng pan race. 250 km Shinas. Ilagay ko siya rito para magkaroon tayo ng bakante. Ito rin, itong hina to. Breeder din natin to. Nilagay natin rito para magkaroon sila ng paparisan. Itong ating tiklak ng bulag. Yan, nakawala siya. So 3 days itong wala. And bumalik rito. Bulag yan, mga kapatids, bulag. Pero maaamo na siya rito, bumabalik na. Pero umuwi pa rin sa old dog and then bumabalik dito. Itong brown na sterga, ito hen din to. Ewan ko ba't din na pinaparisan. Gusto pa nila yung mga gala. O yung mga galang native. So alam mo anong gagawin natin sa kanila. So isipan ko na lang di mo na magpakawala ng 2 days. Kaya papawala ngayon tsaka bukas. Nadali yata to. Ayan, gusto ka. Hindi ko nahahawakan yung mga ibon natin. Hindi ko sila nakakapa. Kung may problema. Baka ngayon, hindi ako magpapakawala. Hindi. Babanding tayo sa mga to. Chicken natin isa-isa. Okay pa naman yung katawan nila. So, last training, okay naman tayo. Merong isang nahuli. At merong isang nawala. Yung pinakalas natin mga itong bando natin. Alas 4 na yata pasado. The same day. And then, nawala yung kapatid niya. Yung pilay. Na bando na naserga. Di na nakauwi ng 133 km natin training. So, tingin ko talaga mahihirapan siya kasi doon sa paa niya. Normally kasi ang ibon pag lumipad, yung kanilang mga paa nakatiklop sa likod. So, siguro may stress siya dahil hindi niya may tutuwid yung kanyang paa pag likod. No? Kasi parang nasakang na yun. And hopefully, maging maayos yung ating darating na derby. Walang maging pasaway tulad nito. Itong brown na to at yung blue bar doon sa dulo. So, maglilinis muna tayo ng loob. May ipot pa sa lapag. Linis tayo. Let's go!
And yun na mga kalapatids kagulong, tapos na tayong magwalis. So mapansin nyo may buhangin yung ating sahig para hindi kumakapit yung mga poops nila doon. Then nilagay ko si Perso. Kasi si Perso ating finisher ng 310 km and airboat. Yan. Pumaparas kasi siya doon. Itong lubar white light natin na to pumaparas kay airboat doon sa labas. So nilagay ko rito pang motivate sa kanya. So, full sibling to nung ating laging first dropper. Ito, kapatid din sila. Magkaiba lang ng mata. Ito, nagmana sa nanay yung mata. Ito, nagmana yung mata sa tatay. So, sa aliparisan itong ating super white light na maging motivation sa kanya sa pag-uwi. Para maging maayos. So, hindi siya makalipad kasi nilagyan ko ng tape. Kasi pag nakawala si Peso rito, babalik dun sa old lock. Possible din natin siya maupuli. Isa sa mga napatapos natin ng derby ng 310 km mga lapatid. Na-late siya ng uwi. Pero live sana siya nun, nung old bird category siya nun. Hindi siya pinalad umuwi ng day bird. So sana magpara sila dyan. So additional motivation dun sa isang young bird natin. Pagtingin ko, pwede siya mapaamo rito, is tanggalan natin siya ng tape. So, nanginayang ako kasi kapag nakawala siya at hindi bumalik rito, yari na tayo mga kapatid. Sayang yung lahi niya. Wala na yung magulang nila sa akin, sila na lang natitira sa akin. So, yung magulang niya, naibenta natin kay Toldang. At yung hen, wala na rin, naibenta ko na rin. So, siya na rin yung natitirang lahi ng airport sa atin. Na puro, iba, salin-salin na lang. And may anak siya dyan, anak na si Ganda, ayun. Yung airboat natin yun, Batman, anak niya yun, si 77. Nakapares siya sa Cookman. Stockbird natin na yun. Sana maglipad na maayos to. So, makuha niya sana yung tiyaga ng tatay niya sa pag-uwi. Itong mga Johnson lolong natin, ayan, tatlo yan sila matyaga. Wala pa nawawala sa kanila. Hewan ko lang sa derby. Then, yung half sibling ni Naruto. Ayan. Kapatid sila sa tatay. Sana makuha niya rin yung consistency ni Naruto. Si Naruto yung ating nag-first overall. Also, zero clocking tayo nung last lap dahil nga sa consistent umuwi si Naruto. Siya yung first overall. So, si Naruto laging 1-1 plus yung kanyang uwi. Hopefully, makuha niya yung tiyaga ni Naruto. And the rest, mga bagong subok talaga yung iba dyan, mga kapatids. Ito, bagong subok ko yung mga Johnson lolong natin. Although yung tatay nila nagtudo sa atin ng mga finisher, pero siyempre, iba pa rin. Pag iba na yung pares, di natin alam kung ano ililipad nila. Sabi nga, mataling haga talaga ang himpapawid. Mahirap talaga pag nagkakalapati talaga. Itong ating stencil. Anak to ni Gabi. Yung ating finisher ng 310 km. So, wala na rin si Gabi sa atin. So, sana umuwi siya. Umabot siya ng last lap and mapatapos natin siya. Si Gabi kasi is naibenta na natin kay Tol JB. Kapalit na isang dyan natin. Wala pa yung Janarde natin, hindi pa siya nag-breed. So, hopefully, sana makuha na natin Janarde. Saan niya? Yan. Anak ni Gabi to. Nag-iisa lang din siya. Sana tumapo siya ng karera dahil wala natin si Gabi. Although nasa atin pa yung parents, pero syempre, iba yung tumapos talaga ng karera. And si Gabo, meron anak si Gabo sa atin, kaso pasawa yan. 3 days nawawala, babalik, payatot na. So sa raging lang siya, hindi sa training, nawawala. Sa raging, tingin ko na mamaris to sa ibang lugar. And then tumatambay doon, naabot ng 3 days. Katulad nitong lubar natin dito. So ngayon, di ako magpapalop-fly nga mga lapatids. Para mag-stay na uli sila rito sa atin and hindi na sila magtambay sa ibang lugar. Kundi masisira yung ating routine sa derby.
So hanggang dito na lang muna yung update natin mga lapatids. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutang like, share, and subscribe ang ating YouTube channel. Follow niyo na rin ang ating Facebook page, Alan Love TV. Bye!